Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos ang kanyang napakahalagang direktiba sa ahensya ng gobyerno kung saan gusto ng Pangulo na tapusin ang mga proyekto sa infrastruktura ng Pilipinas. Naku po, eto po talaga ang sinasabi ko. PBBM, hinay-hinay ka lang. Marami talagang aatakihin dito. Sa katunayan mga kababayan, gusto ni PBBM na round the clock ang construction ng mga repairs ng mga government infrastructures project under Build Better More ng Administrasyong Marcos. Naku po, may nasilip kaya ang Pangulo kaya ganun? O may pinaghahandaan siya? Ba't ba siya atat matapos ang mga ito? May dapat pa siyang patunayan? Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos, formal nang pinalawig ang oras ng construction at round-the-clock na emergency repair sa mga proyektong infrastruktura ng gobyerno bilang bahagi ng programa ng administrasyong Build Better More. Sinabi ng Pangulo na ang proyekto na nakatugon sa mga kinakailangan sa kalidad ay uunahin bilang bahagi ng mga hakbangin sa pamahalaan sa pagbabago ng klima at upang matiyak na ang mga infrastruktura ay matatagal at makakatiis sa mga kalamidad. Build Better More Infrastructure Program ng Administrasyong Marcos ay naglalayong palawigin ang Golden Age infrastructure ng bansa sa pamamagitan ng pagpapatayo at pagkukumpuni ng mga proyektong may mataas na epekto tulad ng farm-to-market roads ng mga kalsada, mass transportation, paliparan, expressway, tulay at mga daungan bukod sa isang maikling video message na pinost ng Pangulo kahapon. Sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na ang kanyang direktiba ay nilayon upang matiyak ang mabilis at napapanahon na pagkumpleto ng mga mahalagang proyekto sa infrastruktura. Ang 194 high-impact infrastructure project ang kabilang sa mga priority ng Marcos administration. Ito ay para masolusyonan ang tumitinding trapiko hindi lamang dito sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Kabilang sa mga high-impact infrastructure project na priority ng Build Better More ay ang Metro Manila Subway Project, ang North-South Railway Commuter Project, ang Cavite-Bataan Interlink Project, ang Clark Multi-Specialty Medical Center, at ang Cancer Center sa loob ng Under the Build Better More program, we will intensify ongoing infrastructure projects. Construction hours will be extended and emergency repairs will be conducted round the clock to ensure timely completion. In the face of climate change, we will greenlight projects that meet quality requirements para hindi napipirwisyo ang publiko sa mga substandard na infrastruktura na kailangan paulit-ulit ayusin pagkalipas ng ilang taon lamang o pagkatapos ng bagyo. Samantala, pinag-aaralan naman ng Department of Transportation kasama ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno ang posibilidad na magkaroon ng motorcycle lane bilang isa pang hakbang para masolusyonan ang problema sa trapiko sa EDSA. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na batay sa isang pag-aaral, nasa 170,000 motorcycle ang gumagamit sa EDSA araw-araw. Sinabi din ng kalihim na mayroon ng initial na talakayan ang DOTR o ang Department of Transportation sa Metropolitan Manila Development Authority or MMDA sa pagkakaroon ng dedicated lane para sa mga motorcycles sa kahabaan ng EDSA. Binanggit ni Bautista ang pag-aaral noong 2012 ng Japan International Cooperation Agency na nagsasaad na ang economic cost ng traffic ay 2.4 billion pesos kada araw dito sa Metro Manila. Noong 2017, ang gastos sa ekonomiya ay umaabot sa 3.5 billion pesos araw-araw, habang ang pinakahuling pag-aaral noong 2022 ay nagpapahiwatig na ang pagkalugi sa ekonomiya mula sa trapiko ay 4.9 billion pesos sa isang araw. At inaasahan ng JICA na tataas pa ito sa 9 billion peso araw-araw sa 2023 kung hindi pa ito masusolusyon. Yan ang nagsemana Santa sa labas ng Metro Manila. At gaya ng inaasahan, matinding traffic para sa mga paalis at pabalik na bumungad sa marami.
traffic ang isa sa pinakamatindi nating problema dito sa bansa. Nakakalungkot man ay isa na itong bahagi ng pamumuhay ng bawat Pilipino at hindi rin natin mapagkaila na kanyag o notorious na sa buong mundo ang traffic dito sa Pilipinas. Ilang administrasyon na ang lumipas, sari-saring solusyon ang sinubukan, infrastruktura na ipatayo, merong matagumpay, meron hindi naman masyado. Bagamat nakasanayan o nakakalakhan lang, hindi tayo dapat tumigil sa paghahanap ng mga solusyon. Commuter ka man o pribadong sasakyan, tiyak akong makakapag-relate kayo sa usapang ito. Habang patuloy ang paggawa ng ating mga tulay, flyover, skyway, subway, train system at iba pang mga infrastruktura para sa transportasyon. Patuloy naman ang pagdami ng populasyon natin at ang pagdami ng mga sasakyan. Congested ang Metro Manila, kung kaya bahagi talaga ng pagpaplano ay may develop ang mga kalapit probinsya at syudad. Yan ang mga nakikita natin ngayong mga development. Bulacan, Pampanga sa North at Cavite and Laguna sa South. Kaya pati ang mga kalye at tulay na papunta sa mga lugar na yun ay patuloy natin pinapaganda pa. Pati na rin ang airport. Ang pagkalat at pagparami ng mga oportunidad sa labas ng Metro Maynila ay tiyak namang makakatulong sa lagay ng trapiko. Ngunit hindi ito agarang solusyon. Malalaking proyekto itong mga ito. Kaya naman, dapat natin isipin na hindi bukas na natin mararamdaman ito. Dahil malaki talaga yung scale at kuminsan pa nga, nakakaabala pa doon sa mga traffic na yon. Kaya pagtyagaan nyo lang. Pero pagka nabuo na yan, asahan ninyo, gaganda ang sitwasyon natin. Pero sasabihin naman ng iba, kahit naman lumabas ng Metro Manila, ay saklap pa rin ang traffic. Tuturin naman yan. Ang mga lugar na hindi nakasabay ng infrastruktura sa pagdami ng populasyon sa kanilang lugar. Mga kaling kailangan pang palawakin, mga kaling butas-butas, mga lokal na batas trapikong hindi naman epektibo. Lahat yan ay posibleng maging sangkap sa traffic saan mang bahagi ng bansa. Pero ang higit na kakulangan nating mga Pilipino sa daan ay ang disiplina. Dapat susunod tayo sa traffic rules para tayong mauubusan lagi ng kalye. May bago mang kalye, kung luma pa rin ang ugali pa rin natin, wala rin. Ang pagbibigayan sa daan ay kailangan pa natin ipaalala sa bawat isa sa ating mga sarili. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa kalye, sumusunod sa batas trapiko, nagbibigay sa kapwa at higit sa lahat, hindi naghahari-harian sa daan. At kapag nakapagbigayan naman tayo, pag pinagbigyan ka, mag-thank you ka lang. Pinadaan ka, mag-thank you ka. Kumaway ka lang ng konti, malaking bagay yan. Pagka ginawa ninyo yun, masasanay tayo sa ganyan. At magbibigayan, siguro mas magandang bigayan pagka ganun. Pag nagte-thank you man lang ng konti. Yan ang kailangan simulan sa aming hanay ng mga nasa gobyerno. Ang pag-aabuso at pagbabaliwala sa batas trapiko ay hindi pribilehiyo ng kasama sa sinumpaan naming mga lingkod bayan. Pangungunahan ng pamahalaan at lahat ng mga ahensya nito ang pagiging disiplinado sa ating mga lansangan.